Good day po. Ang topic po natin ay isa sa pinaka-importante. Ang topic po natin ay interfaith. Ano pong ibig sabihin ng interfaith? Yan yung lahat ng relihiyon, lahat ng merong Diyos. Interfaith, parang papunta yan dun sa ang tinatawag na Diyos nila ay dun sa buhay na walang hanggan. Yung tinatawag sa English na eternal life. So, interfaith, anuman paniniwala mo, parang nagkakabuklod yan. Lahat ng relihiyon. No? Sino man ang sinasabi nilang Diyos. Yung ibig sabihin ng interfaith, lahat ng paniniwala, magsama-sama. And then, ang pinipinpoint, sino man ang Diyos na sinasabi nila, anuman ang characteristic ng Diyos nila, anuman explanation nila, basta ang paniniwala nila is pagkatapos ng hininga ay merong yung tinatawag na eternal life. Papunta lagi doon. Sino man ang Diyos na sinasabi nila. Interfaith, ibig sabihin, papunta pa rin, inuulit ko, doon sa buhay na walang hanggan. So, isa-subject natin yung interfaith as magkakabuklod-buklod, lahat ng paniniwala, papunta doon sa paniniwalang pare-parehas sila na pagkatapos ng hininga ng tao, pwede kang kasama doon sa ligtas. Eternal life. So, interfaith, eternal life ang tinutukoy. So, lahat ng paniniwala, ang tinutukoy nila papunta pa rin dun sa eternal life. Interfaith. Isa sa pinakamahalagang topic sa buong mundo. Magkakabuklod-buklod. Ano man paniniwala. Kasi ang pinipinpoint ng interfaith ay, ang interfaith po, hindi siya relihiyon po. No? Ang interfaith is, inuulit ko, papunta pa rin dun sa lahat sila, ang paniniwala nila, pupunta sila dun sa eternal life. Paniniwala nila, merong, pagkatapos ng hininga, merong tinatawag na eternal life. Yan yung interfaith. Magkakabuklod-buklod, lahat ng paniniwala. Kumbaga, wala nang ibang usapin. Kung ganyan paniniwala mo, okay. Ang importante ay papunta pa rin dun sa buhay na walang hanggan. Lahat ng paniniwala, nagdadirect yan papunta dun sa buhay na walang hanggan. Yan yung interfaith. Ngayon, ididetalye po natin. Kaya, wala kayong karapatan mag-away-away kung tutuusin. Kayong lahat ng paniniwala, kayong lahat ng relihiyon, wala kayong karapatan mag-away-away. Bakit? Ganito po yan. Meron kayong laging tinutukoy kung sinong sinasabi niyong Diyos niyo. Which is, ang tinutukoy niyong yan. Kumbaga, tinutukoy, papunta dun. Hindi pa 100% na ang Diyos mo mismo
ang totoo, ang tunay. Parang ganito po yan. Marami naman po, di po ba, na scammer. Akala mo, siya yung kausap mo. Makita mo yung picture niya sa Facebook. Akala mo siya yung kausap mo. Akala mo lang pala. Dahil habang tumatagal, lumilitaw ang katotohanan, hindi pala yung nasa picture ang kausap mo. So sa bawat paniniwala, sa bawat relihiyon, meron kayong tinutukoy kung sino ang kausap niyo. Di po ba? At karamihan pa sa inyo ay pare-parehas ang sinasabi niyong kausap niyo. Pero kayo nag-aaway. Kayo ang magja-judge sa katotohanan na mga sasabihin ko na ikaw mismo ang makakaintindi at pwedeng magsalita kung anong katotohanan. Tama po kayo. Akala nyo lang po ang kausap nyo ay ang kausap nyo. Na-scam kayo ng lahat ng mga pagkaintindi na nabulgar ng karunungan. Curiosity. Kung ano-anong pagkaintinding pinasok. Na kung titignan mong maigi, may point siya, may point siya, may point siya. Pinipilit ang gustong paniwalaan. Pinipilit paniwalaan ang gustong paniwalaan. Naghahanap ng mga maraming proof, which is kung titignan mong maigi, bawat isa sa inyong paniniwala ay may point. Nagdadirect nga papunta doon kung sasabihin yung mga dahilan nyo, mga sinasabi nyong proof. Ngayon, ibubulgar natin. Para ka lang nag-Facebook, na-scam ka ng karunungan. Ng talino. Akala mo ang kinakausap mo, ayan talagang kinakausap mo. Yung palang pinipicture, yung palang nakapicture, hindi pala yun yung kausap mo, na-scam ka ng karunungan. Tignan mo habang tumatagal, pansinin maigi ang nasasaksihan. Nag-aaway-away kayo nang dahil dyan sa tinatawag niyong Biblia. O sa ibang relihiyon, meron din silang parang Biblia. Di po ba? Na-scam kayo. Kasi papunta dun sa may kaaway kayo. Magmamataas ka sa mga kaaway mo, sa mga hindi mo kaparehas paniniwala. Magmamataas ka. Nakikipag-away ka pa nga eh. Sinisiraan mo nga ibang paniniwala eh. Sinasabi, ang dahilan kung bakit hindi dapat pupunta sa politiko, ang leader ng tinatawag na paniniwala nila sa Diyos. Kasi nga, madumi daw sa politiko. I-clear ko lang po. Daig nyo pa ang politiko. Kayo lahat ng paniniwala. Di ba siraan kayo? Di po ba kadumihan? Pagkarumi, ang tawag doon. Siraan kayo. Oh, pag-usapan po natin, involve natin yung word na pera.
Di po ba, daig pa ang politiko? Mga paniniwala. Anong pagkakaiba ng belief sa faith? Yung faith, pwede mong ipasok yung buhay na walang hanggan. Yung belief, ang daming dahilan. Pinipilit papunta sa kanyang paniniwala. Belief, paniniwala, di po ba? May pagkakaiba po ang belief sa faith. Yung faith, pwede bang ipasok? Sige, yung paniniwala. Pero papunta lagi dun sa meron. Pagkatapos ng hininga ng tao, merong buhay na walang hanggan. Pagtitiwala, hindi paniniwala. Sige, emphasize natin. Tanggalin muna natin yung pagtitiwala pagdating sa faith. Pananampalataya. Iba po ang pananampalataya sa paniniwala. Iba ang belief sa faith. Although, merong kaugnayan. Pwede kang maglagay ng mga pagkaintinding ipapasok mo yung belief sa faith. Pwede kang maglagay ng pagkaintinding ipapasok mo yung faith sa belief. Di po ba? Talino. Magaling magpasok. Magaling maglagay ng dahilan. Yan daw ang proof, yan daw ang proof. Kung titignan mo, tama nga naman. Napasok yung sinasabi niyang proof. Bawat isa sa inyo, paniniwala, may pilit kayong pinapasok. Pinipilit. Kung titignan mo nga ng maigi, o papakinggan natin yung isa sa inyo, na wala ang pagkaintindi ko. Pwede mo akong mauto. Papakinggan ko yung iba, pwede mo akong mauto. Kasi kung titignan, maigi, iintindihin maigi, oo nga naman. Anong ibig sabihin sa oo nga naman? Yung pinapasok niyo mga pagkaintindi, pwede talagang ipasok. So, ikaw na individual, nasa sa'yo kung kanino ka mauuto. Kung pilit kang papasok sa word na paniniwala, sasama pa loob mo. Tapos, kala mo kung sino ka na. Nagmamataas ka. Doon sa hindi mo kaparehas paniniwala. Kasi pinanindigan mo ang paniniwala mo. Na maituturing na opsyon. Dahil sa bawat paniniwala sa inyo, meron at merong pwedeng ipasok na pagkaintindi na tinatawag na proof. Na totoo ang tinutukoy nyo. Bawat isa sa inyong paniniwala. Inuulit ko po, pinaka-importante sa lahat, yung tinatawag na interfaith. Ang interfaith, lahat ng relihiyon, lahat ng paniniwala, papunta pa rin dun sa ang paniniwala nila, meron pagkatapos ng hininga ng tao. Meron tinatawag na buhay na walang hanggan. Pagdating sa word na interfaith, usaping interfaith, walang ibang ipapasok na pagkaintindi. Kung hindi papunta dun sa merong buhay na walang hanggan. Ibig sabihin walang ipasok na pagkaintindi. Let's say, for example, kung sino ang maliligtas, walang ganon na usapin.
Kung sino lang ang maliligtas, walang ganong usapin. Yun yung tinatawag na interfaith. Papunta pa rin at papunta doon sa lahat kayo paniniwala. Papunta doon sa pare-parehas kayong paniniwalang may buhay na walang hanggan pagkatapos ng hininga ng tao. Interfaith. Lagi ko po sinasabi, ano man ang paniniwala mo, okay lang po. Basta please, ilagay mo sana lagi sa paniniwala mo na hindi nyo kailangan mag-away. Piliin nyo magmahalan please. Huwag sakitan. Lalo na pinag-uusapan nyo ang pangalan ng Diyos. Please, huwag magpabulag. Na-scam kayo ng karunungan? Tignan nyo. I-describe natin ang totoong picture. Na-scam ka ng karunungan, di po ba? I-describe natin ang totoong picture. Inuulit ko, maraming scammer na akala mo siya yung nakikita mo sa Facebook niya. Akala mo yung picture na yun yung kachat mo. Yung kausap mo. Doon ka nakakonect. Akala mo doon ka nakakonect doon sa picture na yun. Ang mukhang yun. And, ipipicture natin. Yung sinasabi nyo Diyos nyo. Sino man ang Diyos nyo? Lahat kayong paniniwala. I-describe natin. Nag-aaway-away kayo nang dahil sa paniniwala nyo. Kala ko po ba, God is love? Kala ko po ba, sumusunod ka sa Panginoon mo? Gusto lagi pagmamahal. Ba't gusto mo? Meron lang. God is love. Tagalogin natin. Ang Diyos ay ang pagmamahal. Ang pag-ibig. Hindi po sinabing God has love. Hindi po sinabing ang Diyos ay may pagmamahal. Ang sinabi po, sino ang Diyos? Ang pagmamahal. Hindi po nilalang ang Diyos. Kaya kung patuloy ang karunungan na puro lahat kayo, nilalang nyo ang Diyos nyo. Kayo naglagay ng pagkaintindi na ganyan ang Diyos nyo, na siya ang Diyos nyo, ganyan, ganyan. Ganyan ba may Diyos? Kailangan mong makipag-away sa harapan ng Diyos mo? Ganyan ba ang pagtatanggol mo sa Diyos mo? Ang makipag-away ka? Pinipicture lang po natin ang tinatawag mong Diyos mo. Base sa nasasaksiyan natin. Nagmamataas ka nang dahil sa Diyos mo. Nakikipag-away ka nang dahil sa Diyos mo. Pinipicture lang po natin ang nakita mong picture o sabi mo Diyos mo. Na-scam ka ng karunungan. Sino nga ba ang tinatawag niyong Diyos niyo? Gusto niyo ipakita natin yung picture. Tuwan-tuwa ang Diyos niyo. Nagkaaway-away kayo nang dahil sa Kanya. Ha? Lahat kayong paniniwala. Tuwang-tuwa siya. Nagkaaway-away kayo gamit ang karunungan. Ginamit kayo ng karunungan. Sino ang Diyos niyo? Pangarap niya. Gusto niya. Siya ang Diyos.
Kaya pilit niyong tinutupad ang kanyang pangarap. Nagmamataas kayo. Sabi niyo, Panginoon niyo, Diyos niyo, Lord niyo, sinusunod niyo. Kaya kayo nagmamataas sa mga kapwa. Sinusunod niyo siya. Kaya kayo nakikipag-away sa mga kapwa. Tinalapastangan ang tinatawag na Biblia gamit ang word na pangalan ng Diyos. Sino ang Diyos niyo? Kayo po ang ugusga. Wala po ako sinabi na literal kung sino ang Diyos niyo. Dinidescribe ko po base sa nasasaksihan natin sa mundo. Gusto kong makita niyo ang tinatawag niyong Diyos niyo. Gusto kong maintindihan niyo ang tinatawag niyong Diyos niyo. Nabulag kayo ng karunungan. Kaya lagi po pong sinasabi sa inyo, ang kalaban natin ng karunungan, hindi mga kapwa natin tao. Mga kapwa natin tao na nagkamali, biktima lang ng karunungan. Ano mang ginawa nila? Nanggaling din ako sa kulungan. Naintindihan ko marami nating kapwa. Ano man ginawa ng kapwa, ano man sinasabi mong kasalanan na ginawa ng kapwa, gusto ko pa rin maligtas. Dahil pinasok ko, inintindi ko, kulang na lang bawat isa sa kanila. Ang judgment na nakita ko, biktimas lang sila ng merong ganong pagkaintindi na pwedeng gawin ng ganyan sa mundo. Biktima lang sila. Ano mang ginawang pagkakamali ng mga kapwa natin, biktima. Biktima sila. Kaya maging sa pagkaintindi, hindi ko tatanggapin ang sinasabi nyo sa impyerno sila. Ano mang ginawa ng kapwa, mahal ko ang kapwa, hindi ang kanilang pagkakamali. Hindi ko sinasabing tama ang kanilang ginawang pagkakamali. Mali ang mali. Pero ang kapwa ay ang kapwa. Hindi ang kapwa ang pagkakamali. Meron lang pagkakamali. Tanggap ko mga kapwa ko, may pagkakamali. Pero hindi ko tanggap ang paniniwala nyo na ang kapwa ang pagkakamali. Kapag siya'y nagkamali. Pag meron kang kaaway, laging ikaw tama. Sabi ng karunungan. Sabi ng karunungan mo yan, ikaw tama, wala kang mali. Perfectong tama ka. At ang kaaway mo, perfectong mali. Yan sabi sa'yo ng karunungan. Hindi po literal sinabi. Intindihin mo po. Naway magamit mo isip mo para di masayang. Sabi ng blackboard. Huwag kang pauto. Lalo na sa nasasaksihan. Sa TV. Sabi ni Cardo Dalisay, dapat daw magaling manakit ang bida. Kung siya magaling manakit, mas magaling ako manakit, sabi ni Cardo Dalisay. Pansinin niyo mga napapanood. Pansinin niyo mga laro. Dapat saktan mo yung kapwa mo para ikay manalo. Halos mukhang tao pa ngayon. Ang laro nila. Pagkagising nila, kulang na lang. Robot ang gustong kaharap. Hindi ang kapwa-tao.
robot. May hardware at program. Intindihin po maigi. Ang laro, pelikula, funniest videos. Please, gamitin po ang isip. Kung talagang nag-isip ang mga tao, nakalimutan nilang pagmamahal sa kapwa. Paano matutupad ang sinatawag na ang mga kabataan, ang susi ng bayan? Kung ang laro, pelikula, funniest videos, ay okay lang ang masaktan ng kapwa. Galit ako sa karunungan, hindi sa inyong mga kapwa ko tao. Ginawa kayo mangmang ng karunungan. Please, mag-aral po ng mabuti. Yan ang laging sinasabi ng mga magulang, ng mga matatanda. Mag-aral po ng mabuti. Bang maituturing ang pagmamataas sa kapwa. Ha? Lalo na ikaw na mataas ang antas ng pinag-aralan. Kaya ba pagiging mataas? Laging tinataas ang pagkatao. May hangganan. Pangit ng tono ko. Patawad po, nanggigigil si ako sa karunungan. Kasi nawawalan ng pagmamahal kayong mga kapwa ko. O tinatawag kong mga Panginoon ko. Patawad po sa mga pangit kong tono. Patawad po kung parehas tayo na may pangit na tono. Patawad po. Please, lagi pong tandaan, ang kalaban natin ang karunungan. Hindi mga kapwa-tao. Meron tayong karunungan. Kayo pala. Ang isip ko kayo eh. Wala ko isip. Pero hindi tayo ang karunungan. Meron bang tao ang karunungan? Namoret na. Please, pag meron kang kaaway, no? Pag meron tumaliwas sa pagkaintindi mo, please, tandaan maigi. Hindi ang kapwa ang pagkakamali. Meron lang pagkakamali. Please, tandaan maigi, tandaan po lagi. Ang sariling salamin, tao rin na meron din pagkakamali. At nasa ganun makapag-judge ka. Lalo na kung meron kang kaaway. Para makapag-judge ka ng tama. Hindi yung may tama. Isama mo sa judgment sa sarili mo na meron din pagkakamali. Please, wag mong ituring ang kapwa, ang kaaway mo. Kung meron kang kaaway, wag mong ituring na perfectong pagkakamali siya at perfectong tama ka. Kasi lahat kayo na nasaksiyan kung nag-aaway, bawat individual sa inyo, sabi mo, perfectong tama ka, perfectong mali ang kaaway mo. Habang kayo nag-aaway, yun yung ramdam ko. Na ngayon ay na-translate bilang pagkaintindi mo. Please, piliin po natin magmahalan. Huwag tayong pasakop sa karunungan. Mas importante ang kapwa natin. Ang karunungan may hangganan po yan. Mamamatay yan.
Karunungan, yan yung pagkakakilanlan. Inuulit ko po, hindi ko kayang paglingkuran ang Diyos o ang buhay na walang hanggan. In short, ang pag-ibig, kung hindi sa inyo mga kapwa ko tao, hindi ko kayang maging masaya at masarap pakiramdam kung hindi sa inyo mga kapwa ko tao. Hindi ko nalaman lahat na nalaman ko kung hindi sa inyo mga kapwa ko tao. Hindi ko naintindihan lahat na naintindihan ko kung hindi sa inyo mga kapwa ko tao. Hindi ako nakakain. Ang sarap ng pre. Kung hindi sa inyo mga kapwa ko tao. Patawad po kung paminsan-minsan ng kadalasan. Lumilitaw ang instinct ko. Natulad mo rin po. Nagawa sa Kento. Nakailang Kento si mama at papa mo bago ka nabuo. Siguro kung malaking porsyento lang pagkaintindi ko bilang pagkaintindi tao, womanizer ako. Bata pa ako pre, naumaling na ako sa mga chick strip. Patago ako nanonood na Sailor Moon no pre. Nasmiley ako pre. Nakita ko leg spray. Baka ay loads. Favorite subject ko nun pre. Races. Maraming Sailor Moon. Patawad po kung kadalasan lumilitaw ang pagkagawa sa akin ng mama at papa ko. Tanggap ko, nagawa ko sa kalibugan. Pero hindi sa kabastusan. Ikaw na bumabastos sa libog. Kala ko po ba, mga bata lang ang tinatanong, bata-bata ka, paano ka ginawa? Kala ko bata lang tinatanong. Dapat tatanungin ng mga matatanda. Nakalimutan nilang pagkatao nila. Ginagawa nila lahat puro negative. Pati pagkagawa sa inyo. Dito sa mundo, hanggat meron pa mga tao, magkakambal lagi si positive at negative. Ikaw na individual ang magdedesisyon. Ano ang tatanggapin mo na pagkaintindi? Hindi ko naranasan ng kaginhawaan kung hindi sa mga kapwa ko. Kung hindi sa inyo. Napansin niyo po? Hindi sa lahat ng usapin, dapat isali ang pangalan ng Diyos. Gusto mong isali ang pangalan ng Diyos? Kung gaano ko kamahal ang mga kapwa ko, ganun ko kamahal ang Diyos. Ang paglilingkod ko sa Diyos ay ang paglilingkod ko sa mga kapwa ko. Ganyan ko gamitin ang pangalan ng Diyos. Hindi ko siya ginagamit para magmataas sa mga kapwa ko. Please, matutong gamitin ang pangalan ng Diyos kung gusto mong gamitin ang pangalan ng Diyos. Ikaw na magagamit. Ginawa mong gamit ang Diyos at hindi ang simbahan mo. Kung tutusin, dapat ang gamit ang simbahan para mapagkilala mo ang Diyos. Pero bakit ang ginagamit ang Diyos para mapagkilala mo ang simbahan mo?
Pangit ng tono ko. Ang buti ta. Malabas pagka-demonyo ko. Ang pulis po, wag tayong pasakop sa karunungan. Mga kapwa ko, piliin natin magmahalan tayo. Pag kinamuhin mo ang kapwa mo, sa kabila ng kanyang pagkakamali, ibig sabihin yan, ang karunungan ang tinataas mo. Ang mahal mo ay ang karunungan. Pagkakamali ng kapwa, ang mahal mo. Kung kinamumuhian mo kapwa mo nang dahil sa kanyang pagkakamali, but hindi mo matanggap ang kapwa mo na tao rin na may pagkakamali, hindi matanggap ang sarili mo na mayroon din pagkakamali, papanggap ka hindi tao. Patawad po sa mga pangit kong tono. Ayaw ko na. Ayaw ko na, sir. No choice lang ako. Nandito ako makain. At kasi kailangan pa huminga buti. Patawad po sa mga pangit kong tono. Hindi po ako naparito para paniwalaan. At maging baliktad po nun, hindi rin po. Patawad po kung paminsan-minsan o kadalasan merong mga paulit-ulit sa mga sinasabi ng bibig ko. Ang ibig lang pong sabihin yan ay paalala lang po. Paalala po. Please, ano man ang paniniwala mo, ano man pagkaintindi mo, piliin mong magmahalan tayo. Yun yung tanda ng hindi ka nagpapasakop sa karunungan. Ang tanda ng pagtataas, pagpapasakop sa karunungan ay pagkamuhi sa kapwa. Lalo na sa kanyang pagkakamali. Sabi ng karunungan sa iyo, huwag mong tanggapin ang kapwa mo. Hindi mo kapwa ang nagkakamali. Sabi ng karunungan sa iyo. Binubulag ka ng karunungan. Gamitin mo ang pangalan ng Diyos ka ng karunungan sa iyo. Para magmataas ka sa kapwa. Ikaw lagi tama. Wala kang pagkakamali. Sabi ng karunungan sa iyo. Ang mga tumaliwas sa iyo, perpektong mali. Sabi ng karunungan sa iyo. Huwag mong isama ang sarili mo sa judgment pag kayo nag-aaway. Wala kang mali. Ikaw lang ang tama. Sabi ng karunungan sa iyo. Kaya minsan gumagawa ka pa ng pagkaintindi. Papunta dun sa laging ang mali. Laging ang mayroong mali ang kapwa mo. At ikaw, walang mali. Ang karunungan po, bulbul yan, bulbul. Nasa mukha daw yung buhok, sabi ng puto-utoy. Meron daw, bulbul. Ang taas ng hindi kaya sasabog yung boses ng mic. Ay, wala ng music. Sige po. Please po, ang kalaban po natin, ang karunungan po, hindi mga kapwa-tao. Piliin po sana natin na magmahalan po tayo. No? Labanan po natin ang karunungan, ang pagmamataas. No? Na may hangganan. Sige po, love you po. Sana po, love mo rin po kami.